it for the preaching of God's Word. At yun ang sinadya natin dito. I'm going to talk to you on the subject this morning about what must be the main objective and concern in the home. Okay, nakikinig kayo mga kapatid? What must be the main objective and concern in the home? Alam nyo, pag alam nyo yung object ng inyong objective, because the object of your objective is very important. Nakuha nyo? Now let's go to Luke chapter number 16, in verse number 19 down to verse number 31. And may I request to, let's read it responsibly. Luke chapter 16. I hope everybody is familiar from these passages about the rich man and Lazarus. Alam nyo, ipapakita ko sa inyo mga kapatid kung ano ang pinaka-main na object ng ating pamilya so that malalaman natin ngayon kung ano ang objective ng ating pamilya. Kaya kayong mga tatay, makinig kayo na maigi mga magulang. At maging kayo mga kabataan. Okay? At ang bawat isa. I believe, lahat tayo kailangan natin ito. Okay? Now, I hope nandiyan na kayo. Amen? Verse number 19, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover, the dogs came and licked his sores. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and sit Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Abraham said unto him, They have Moses and the prophets, let him hear them. Sabay-sabay tayo. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Alam nyo, maganda itong pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin, ano dapat ang pinaka-main na objective at concern ng ating pamilya. Okay? Alam nyo, ang nakikita ko sa karamihan mga kapatid, you're so much concerned about material things, about temporal things, but you don't have the concern about eternal things. Samantalang baliktad eh. Dapat ang mas higit na concern natin, eternal things, not temporal things. Kaya hindi tayo nakakapag-focus sa Diyos. Bakit?
niloloko kayo ng mga temporal na bagay. Ipapakita ko sa inyo na ganun ang kalagayan ng mayamang ito. Saan nagtapos ng mayaman? Impyerno. Makinig kayo. Maging kayo mga kabataan na nalululun ng karangyaan ng salibutan. I warn you, mga kapatid, sayang ang buhay mo. Okay? So, gusto ko request sa inyo, huwag kayo matutulog, makinig kayo na maayos. Kaya tayo manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Welcome now to the most important part of our service, O God, the preaching and the listening of Thy Word. Please help me and use me. At kung meron pong sa aming kalagitnaan, lalo na po dito sa mga interns, marami po dito, hindi pa po nababautismuhan. Panginoon, talk to them na hindi po mananaig ang kanilang, kung sino-sinong bumulong sa kanila. Sa halip, Panginoon, ang manaig ang inyong salita sa kanilang buhay. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga bisita. Ganon din po ang mga matatagal ng miyembro, Panginoon. Na makita po namin what must be our concern, what must be our object, what must be our main purpose, main objective in this world, O God, na dapat makita, Panginoon, manatili, ma-focus sa kanya-kanyang pamilya, Panginoon. Bless niyo po ito. Huwag niyong payagan, Panginoon, ang kaaway na magigialam. Gapos niyo po siya, sawayin niyo po siya. Promise you all the glory and honor, ibabalik po namin sa inyo. In Jesus' name. Amen. Okay, pwede nang mo po. Now, let me give you the simple introduction of these verses na binasa natin. Makinig kayo na maigi. Makikita natin dito, isa sa mga audience ng Panginoon dito is the Pharisees. The Pharisees. Like in verse number 14, sabi dito, and the Pharisees also, who were covetous, heard all these things, and they derided Him. Nakuha niyo mga kapatid? Sino yung mga listener ng Panginoon dito? The Pharisees. And who is the Pharisees? Pakinggan niyo na maigi. Makinig na maigi. The Pharisees considered wealth a proof of righteousness. Okay, nakikinig kayo? The Pharisees, ito yung grupo ng mga tao na masyado silang self-righteous. Ito yung mga grupo ng mga tao na pagka hindi ka mapera ay wala kang Diyos. Sapagkat ang batayan nila, ang basehan nila sa righteousness ay pera, wealth. So Jesus startled them with this story in which a deceased beggar, Lazarus, is rewarded and a rich man is perished. Now the rich man did not go to hell because of his wealth, but because of those temporal wealth, temporal things, he focused, and the rich man became selfish. Hindi nyo ba alam na pagka ikaw ay nakatutok ka lang sa pera, sa material na bagay, magiging selfish ka? Hindi mo maaalala ang Diyos. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Just like the rich man, he refused to feed Lazarus, take him in his house, and care for his health. And he became hard-hearted in spite of those blessings na meron siya, mga kapatid. Maano man lang yung nakita mo si Lazarus, pakinggan niyo na maigi ito. Nakita mo si Lazarus, kapitbahay niya si Lazarus, napakayaman. Maano man lang na, Lazarus, meron akong dito, niluto para sa'yo. Pero hindi. Alam niyo bang pagkain ni Lazarus, naghihintay pa siya ng mga murkat-murkat
sa mayamang ito at nakikipag-agawan pa doon sa aso. Nai-imagine nyo ba mga kapatid yung mga passages na ito? Tingnan nyo, balikan natin. Ano nakalagay dyan? Nakalagay dito. Dito muna tayo kay Lazarus. And there was a certain beggar. Napaka mahirap ito, pulubi talaga. Anong pangalan? Lazarus. He was laid at his gate full of sores. Bukod doon sa mahirap siya, mga kapatid, may sakit pa siya, may galis pa siya. Isipin nyo na maigit, no? Mahirap ka na nga, may galis ka pa. Sa sobrang kahirapan niya, mga kapatid, talagang hirap talaga siya. At ang sabi ng Bible dyan, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. So naghihintay siya para makakain siya, maghihintay siya ngayon ng mga nahuhulog na mga murkat-murkat niya, mga tira-tira ng mayaman. At habang naghihintay siya, mga kapatid, moreover the dogs came and licked his sores. Dinila-dilaan yung ganyang mga galis ng aso. Pero pakinggan nyo na maigi, yung mayaman naman, tingnan nyo kung gaano karangya ang buhay ng mayamang ito. There was a certain rich man which was clothed in purple. Siyempre, mayaman ka, maidadamit mo yung pangmayaman na damit. Anong damit ng mayaman? Purple. Ang nakakapagdamit lamang ng ganito nung araw ay mga mayayaman. Nakikinig kayo? Mga mayayaman. Tingnan nyo, may mga tao doon sa baka pwede silang makinig dito, mas maganda makinig. Paki-check nyo, Brad, answers. Yung mga nagluluto, pwede makinig muna sila. And then, anong sabi ng Bible? And fared sumptuously. Busog na busog pag kumain, busog na busog. Samantalang si Lazarus, mga kapatid, naghihintay ng mga murkat-murkat, nahuhulog. Fared sumptuously. Busog siya, marangya ang buhay niya, araw-araw. Fared sumptuously every day. Nakukuha niyo, mga kapatid, si Lazarus, sobrang hirap, walang everything, walang pera, wala siyang lahat, wala siya. Walang makain, walang masarap na pagkain, walang marangyang damit, walang marangyang buhay. Samantalang itong mayaman na ito, mga kapatid, ay napakamarangya ang kanyang buhay. At ang karangyaan ng buhay ng mayamang ito ay araw-araw marangya. Araw-araw masarap ang kinakain. Araw-araw nakatira sa palasyo. Araw-araw nakadamit ng pangmayaman. Imagine this morning, amen? Na-imagine nyo ba, mga kapatid, yung pinag-uusapan natin? Pero isang araw, makinig na maigi, in verse number 22, and it came to pass. And it came to pass. Do you believe that? Words right there. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? Na lahat ng bagay sa mundong ito ay may katapusan. Nakikinig ba kayo? Naniniwala ba kayo lahat ng bagay sa mundong ito meron pong katapusan? Kahit gaano karangya ang buhay mo, may katapusan yan. Amen? Kahit gaano karami ang damit mo, pera mo, may katapusan yan. Lahat ng bagay. Pero makinig kayo, kahit gaano ka rin kahirap, may katapusan din yan. Amen? Gaano ka mang kahirap, may katapusan din yan. Gaano ka mang karangya, may katapusan din yan. Gaano ka mang kalakas, may katapusan din yan. Amen? Lahat ng dating malalakas, mga kapatid, nang hina rin. Lahat ng mga dating bata, tumanda din. Di ba? Yung mga mayayaman na akala nila hindi sila mamamatay, namatay din sila. Yung mga powerful na tao, mga kapatid, na akala nila hindi na magtatapos yung kanilang pagiging powerful na tao, kapatid, nagtapos din. Now, do you believe, mga kapatid,
na lahat ng bagay ay may katapusan. Sabi nga ng Biblia, and it came to pass. Anong ibig sabihin niyan? At nang nangyari lahat. Okay? Nangyari na. Isang araw, anong kasunod? It came to pass, and the beggar died. Amen? Ano nangyari doon sa pulubi? Namatay. Come on, huwag kayo matulog. Sundan nyo yung istorya para masundan natin, makuha natin yung mensahe. Amen? And the beggar died. Ito yung pagkakaiba nila, and was carried by the angels into Abraham's bosom. Saan po siya nagtungo? Saan siya pumunta? Saan nagtapos? Abraham's bosom. Ano po yung Abraham's bosom? That's the temporary place na pinupuntahan ng mga mananampalataya, mga tumanggap kay Kristo, mga kapatid, mga godly people during the Old Testament time. Okay, that's the Abraham's bosom kung tawagin ng Bible. Nakikinig kayo? Abraham's bosom. And then, what next? Anong sunod naman nangyari? The rich man also died. Amen? Namatay na rin yung mayaman. Yan sinasabi ko sa inyo. Ang mayaman ba, mamamatay din ba? Mamamatay din. Naunawahan niyo ba? Pangalawa, alam ba ng mayaman kung kailan siya mamamatay? Hindi rin niya alam, katulad ni Lazarus. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Hindi rin niya alam. Walang nakakaalam, maging ikaw, maging ako, walang nakakaalam. What if mamaya mauna ako? Oh, amen? Mauna ka na nag-amen. What if mauna ako? Totoo yun. Oh. At pag nauna ako, susunod ka. Maliban lang kung gusto mo, sabay tayo. Amen? Pero mga kapatid, nakakapagbiro tayo ng ganito, pero wala talagang nakakaalam. Nobody knows. Amen? Walang nakakaalam. Huwag mo sabihin, ay Panginoon, nag-aaral pa ako. Estudyante ako sa UC. Ako yung pinakamatalinong estudyante, Panginoon. Ako. Ibig sabihin ba, pag matalino ka, hindi ka dadapuan ng kamatayan? Matalino, hindi matalino, mayaman, hindi mayaman, kapatid. Pag dumapo sa'yo ang kamatayan, hindi mo kayang i-postpone. Yeah, amen. Hindi mo kayang i-postpone, tanda mo yan. At napansin ninyo, kapatid, napansin nyo ba na ang kamatayan ay hindi katapusan ng lahat? Ang kamatayan ay katapusan ng lahat ng ating buhay sa mundong ito, pero hindi doon nagtatapos ang existence natin. Tingnan mo yung mahirap, si Lazarus. Saan po siya nagtapos? Abraham's bosom, heaven. That's the heaven during the Old Testament time. Amen? Heaven yan, kapatid. Pero tignan natin na maigi yung mayaman. Ang sabi ng Biblia, the rich man also died and was buried. O tingnan nyo, nung namatay yung pulubi, inilibing, nagtapos ba doon sa libingan? Hindi nagtapos sa libingan. Yung katawan niya nagtapos sa libingan, pero yung totoong Lazarus nagtapos sa Abraham's bosom. Doon sa langit. Yung mayaman nung namatay at inilibing siya, mga kapatid, hindi rin siya nagtapos sa libingan. Wake up, huwag kayo matulog. Pagkapagmulat nyo, hindi na ako ang nasa harapan nyo, mga kapatid, yung mayaman. Wake up. Amen? And then sabi ng Bible dito, mga kapatid, the rich man also died and was buried. Tanong, nagtapos ba dun sa libingan ang rich man? Ulitin ko yung tanong ko, saan nagtapos yung mayaman? Doon ba sa libingan? Hindi nagtapos doon. Alright. Saan siya ngayon nagtungo? Yung mayaman. Ano sabi ng Bible dyan? And
Verse number 23, and in hell. And in hell. Kaya nga ang impyerno ay totoo. Huwag tayong maniwala na ang impyerno ay katulad ng libingan. Hindi yan libingan. O hindi yan impyerno. Yung libingan niya nakatabi natin, yung libingan dyan, sementeryo nakatabi natin, yan ay lalagyan lamang, libingan yan ng ating katawang lupa. Pero yung totoong tao, wala na dyan, wala na dyan. Saan nagtapos? Ito ang totoo. Tingnan mo yung mayaman, saan napunta? And in hell. Amen. Ang tanong kapatid, yung mayaman na napunta sa impyerno, may nakikita ba? Walang nakikita. Read the verse. Read the verse. May nakikita ba? Walang nakikita. Meron, wala? Meron. Sa madaling sabi mga kapatid, yung bang mga inililibing, may nakikita ba? Meron. Ha? Anong nakikita ng mayaman? And in hell, he'll lift up his eyes, being in torments. Nasusunog siya, and see it, Abraham afar off. At nakikita niya, itong si Abraham, sino pa yung nakikita niya? Lazarus. Tanong mga kapatid, ba't niya kilala si Lazarus? Kaya yung mga sinasabi natin, oy, buti pa sa kanya, patay na siya. Anong buti? Mabuti ba sa impyerno kung napunta sa impyerno? Ha? Nakikinig ba tayo mga kapatid? Walang mabuti sa impyerno. Kaya dapat siguraduhin nyo na may Kristo kayo sa puso nyo. Mga kapatid, ang pagpunta sa kalangitan ay hindi nakadepende kung may pera ka, may magdamit kang maganda, may sasakyan ka, may malaking bahay ka, may pinag-aralan ka, may marangyang buhay ka. Hindi dyan nakadepende kung tayo ay pupunta sa langit. Ang siguradong pagpunta, katiyakan ng kalangitan ay siguraduhin mo na tinanggap mo si Kristo as your Lord and personal Savior. Yan ang siguraduhin natin na maigi. Amen. Tingnan niyo yung mga tao sa impyerno, kapatid, may pakiramdam yon. Kumpleto ang pakiramdam, kumpleto ang senses, as well as those people who are now in heaven. Pambira kaya nga napakaganda mga kapatid. Alam nyo, hindi ko mahirap pa dito. Wala kang pag-asa ng langit, hindi po yun. Si Lazarus, kapatid, ang tanong natin dito, bakit pastor hindi sineran ni Lazarus yung mayaman? Mga kapatid, the poor Lazarus, hindi paniniwalaan ng mga mayaman na Hudyo. Kasi sa kanila, pag mahirap ka, wala kang Diyos. Halos ganyan din ang karamihan na paniniwala natin tayo mga Pilipino. Di ba? Nakikinig ba kayo? Pero makita nyo dito mga kapatid, anong nangyari doon sa impyerno? Doon sa mayamang ito, anong sabi niya? Sabi niya, oh, have mercy on me! Have mercy on me! Mahabag naman kayo sa akin, Abraham. Please, makinig kayo. Sa impyerno, no mercy. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Yan yung lugar na walang mercy. Kaya nga habang may mercy pa, may pagkakataon pa tayo sapagkat pag napunta kayo sa isang lugar na walang mercy, wala nang mercy talaga. At yan yung lugar ng apoy ng impyerno. Ngayon, anong inihingi niya? Have mercy on me and send Lazarus that he may dip
the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. So napakalinaw dito mga kapatid na merong nararamdaman ang taong nandoon sa impyerno katulad ng rich man na ito. Amen! O sasabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi biro ito. At walang sinasanto ang impyerno. Kahit mayaman ka, pwede kang mapunta sa impyerno. Kahit may presidente ka, kahit senador ka, kaya nga sa impyerno maraming presidente doon. Sa impyerno, maraming senador. Sa impyerno, maraming congressman. Sa impyerno, maraming mayor. Sa impyerno, maraming mga politician. Bakit? Sapagkat ang Diyos niyo mga yan ay pera. Kaya huwag kayong papa-influensya sa mga siraulong to. Yeah. And then, anong sabi ni Abraham sa kanya? Oh, but Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and thou art tormented. Bumaliktad ngayon ang pagkakataon. Sa totoo lang, kahit mahirap ako dito, basta may Kristo ako, okay, sa iyo na yung kayamanan na yan. Basta alam kong sinisigurado ko na may Kristo ako sapagkat alam ko may katapusan ang paghihirap dito. Kinig kayo? Ano mang paghihirap natin dito kapatid, may katapusan. Pero ang paghihirap sa impyerno, wala nang katapusan. Sa inyo gustong maghirap? Sa impyerno na walang katapusan o dito na may katapusan? Yabang-yabang natin pag may pera tayo. Nakikinig kayo mga mayayabang. Ang yabang natin pag may pera tayo. Ang yabang natin pag may posisyon tayo. Ang yabang natin pag may malaking sweldo tayo. Ang yabang natin pag may pera tayo. Napakayabang natin, di natin alam mga kapatid. That will lead you go to hell. Ngayon, dating hindi nakikiusap. Dating marangya, wala nang karangyaan. Amen! Ngayon, ito ngayon ang pakiusap niya mga kapatid. Ano sabi niya? Kahit isang patak lamang na tubig, pakiutusan mo naman si Lazarus. Dating hindi niya pinapansin na tao, pero ngayon kailangan na niya. Isang patak lamang na tubig. Imagine! Pero ang tanong mga kapatid, granted ba yung kanyang request? No way. No way. Kaya sa impyerno, wala nang request doon na granted. Yun yung unang humihingi ng mercy, but no mercy in hell. Come on, amen. Pangalawa, anong hinihingi niya? Just one drop of water. Amen. Isang patak lamang na tubig. Nung una, anong hinihingi niya? Mercy, mercy, mercy. But there is no mercy in hell. So walang grant. Hindi granted yung mercy. Pangalawa, anong hinihingi niya mga kapatid? Just one drop of water from Lazarus. Pero ang tanong, granted ba yung request niya? No way. Alam niyo, pangatlong request niya. In verse number 27, ano sabi niya? Then he said, Oh, I pray thee. Oh, I pray thee. Kapatid, alam niyo bang maririnig niyo sa impyerno, walang tawanan sa impyerno? Walang tumatawa sa impyerno. Walang nagiinuman sa impyerno. Kapatid, ang maririnig mo sa impyerno ay iyak, 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 sigaw, hirap, hirap, sigaw, hirap, sigaw, hirap. Hanggang kailan yan? Hanggang magpakailan, kailan. Wala nang katapusan.
Kaya yung mga mayayabang na nagsasabi, sige, kahit sa impyerno ako, pagdating ko sa impyerno, magiinuman pa rin kami. Wala nang inuman sa impyerno. Wala nang inuman sa impyerno. Ang meron sa impyerno, apoy na hindi namamatay. Uod na hindi namamatay. Apoy na hindi namamatay. Apoy na hindi namamatay. Forever and ever and ever and ever. Walang natutulog sa impyerno. Walang inaatok sa impyerno. Walang inaantok sa impyerno, kapatid. Ang meron sa impyerno, nasusunog, sumisigaw, humihingi ng tulong, pero wala ng tulong sa impyerno. Sige, matulog kayo. Hindi nyo pinapansin yung sinasabi ko. Hindi kayo interesado. Katulad ng mayaman, hindi interesado. Pero isang araw, kapatid, katulad kayo na mayamang ito, mapunta ka man sa impyerno, magsisi ka man sa impyerno, maisip mo, by the way, maalala mo lahat ang ginawa mo dito. Pag namatay ka, mapunta sa langit, sa impyerno man ng tao, kumpleto ang memories mo. Pangatlong request niya, then he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Ano ang concern ng mayaman na nasa impyerno? His own family. His own family. Kinig ba kayo? Anong sabi niya? Amang Abraham, nananalangin ako. I pray thee. Ako'y nakikiusap, nagpapakumbaba, makiusap. Mga kapatid, sa impyerno, walang kwenta ang pakiusap. It's too late! Anong sabi niya? Meron pa akong 5 kapatid. Meron pa akong 5 kapatid. Ayoko nang sumunod sila dito. Please! For I have 5 brethren. Meron pa akong 5 kapatid. Alam kong pwede silang sumunod dito sa kinalalagyan ko na impyerno. Kaya nga mga kapatid, nagagalit ako pag ganyan lamang ang bisita natin. Ibig sabihin, marami sa atin dito na nakafocus na kayo sa material na bagay, hindi na sa Diyos. At kaya tayo nakafocus sa material na bagay, kapatid, patay na yung concern natin sa Diyos. Pero tignan nyo itong mayaman to, hindi naman niya sinabi na meron pa akong pera doon, meron pa akong kotse doon, meron pa akong bahay doon. Pero nung concern ng mayaman, yung pamilya niya. Na dapat yung Diyos ni Lazarus ay maging Diyos yung kanyang 5 kapatid. Sapagkat alam niya mga kapatid, na wala na siyang pag-asa doon. Kaya anong nire-request niya? For I have 5 brethren that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. And Abraham saith unto him, they have Moses, and the prophets, let them hear them. And he said, nay, Father Abraham, but if, that's another request. Pangatlong request niya, magpadala ka naman ng mga ngaral, magpadala ka ng mga soul winners na magpahayag kung anong narinig ni Lazarus. Pero anong sabi ni Abraham? Oy, sapat na yung preacher. Sapat na. Pang-apat na request na. O kaya naman, baka naman may manggagaling dito sa impyerno na kinalalagyan ko at pupunta sa kanila
at magpapahayag sa kanila na meron talaga totoo palang impyerno. Pero nung sagot ni Jesus Christ, and He said, "Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent." Pwede sila magsisip. Ito sagot ni Abraham. And He said unto him, "If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead." Katulad din sa panahon natin, kung hindi kayo makikinig sa pastor, tutulog-tulog lang kayo. Ibig sabihin ng tutulog-tulog, hindi kayo interesado. Pero isang araw mamamatay ka rin. Amen? Oo, grabe naman magsalita si pastor. Kapatid, mas grabe ang impyerno kaysa sinasabi ko. Amen? Oo, grabe naman. Kanina ka pa katok ng katok pag sinasabi kong, mamawala ako ngayon, susunod ka, katok ka na, kahit katukin mo yung katabi mong inaantok, dadapo pa rin sa iyong kamatayan, dadapo pa rin sa aking ang kamatayan. At ang kamatayan walang pinipili, kaibigan, kapatid. Amen? Tanong ko sa inyo, mga kapatid, lahat ba ng request ng mayamang ito granted? Ni sa wala. Abi, matindi yung nire-request niya na uli. Baka naman pwedeng may manggaling dito sa impyerno. Tapos sasabi niya, galing ako sa impyerno. Totoo talaga yung may impyerno. Kahit may manggaling sa impyerno na magsasabi na may impyerno, kahit may manggagaling doon, kahit 5,000, kahit ilang milyon yan, wala pa rin maniniwala, tutulugan nyo pa rin. Sapat na yung pastor. Sapat na yung Biblia, sapat na yung mga kapatid, sapat na yung preaching na naririnig ninyo dito, na magpapahayag sa inyo na may totoong langit. Sapat na yung naririnig natin sa pulpito na merong totoong impyerno. Sapat na yung naririnig natin dito na tanggapin si Kristo pero hindi ka seryoso. Tinatawanan mo pa yung sinasabi ng pastor. Tinatawanan mo pa yung sinasabi ni Sir Ariel na tuwing sasabihin na tatanggapin si Kristo, ginagawa niyong katatawanan. Tumawa ka ngayon, pero hindi mo alam yung huling tawa mo, ang susunod, iyak ka sa impyerno balang araw. Yeah! Kayo mga nagluloko, pinagluloko yung simbahan, pinagluloko niyo, amen, amen, hallelujah. Sige kayo, magluko kayo. Isang araw sa impyerno, magtapos ka doon. Hindi ka ngayon makapagluko doon sapagkat lalamunin ka ng apoy ng impyerno forever and ever and ever. Wala nang katapusan. Sasabihin ko sa inyo, this is not a joke, brethren. Tanong, saan kayo nakafocus, mga tatay? Number one, are you concerned of eternity in heaven? Or temporal that will blind you and bring your family to hell? Puro kayo pera. Sabi ko nga doon sa devotion natin nung Sabado, kayong mga nakasabayan ko rito, kayong mga sumabay sa akin, makinig. Sino ang mga anak nyo na soul winner? Sino ang sumasama sa visitation? Sino ang sumasama sa mga soul winning saturation? No one from your family. Saan nakapokus sa mga pamilya nyo, mga anak ninyo? Katulad ng pinagfokusan ng mayamang ito. Sabi ng mayaman, ang rarangyang damit. Yun ang mayaman araw-araw mararangyang damit. May sweldo, malaking bahay,
Pusog palagi. Marangyang buhay. Sanlibutan na buhay. Pero makinig kayo, nagtapos din siya. Si Lazarus, mga kapatid, grabe. Halos walang matuka. Halos walang makain. Nakikipag-agawan pa ng mumo na mahulog doon sa table ng mayaman sa aso. Pero nagtapos din. Pero ang kagandahan ng lamang napakalayo ni Lazarus, kapatid, tinanggap niya si Kristo. Makinig kayo. Huwag niyong ipagyabang ang sweldo ng anak ninyo. Ha? Anong ibig sabihin ng concern? Concern means to have an influence or involved. To be the business or affair or to engage or the matter. To have something as a subject matter. Kapatid, makinig ka na maigi. Makinig, come on. Hey, wake up. Ano ba talaga ang pinaka-subject matter ng inyong tahanan? Huwag kayo matulog. Seryoso to mga kapatid. Ha? Ano ba talaga ang pinaka-subject matter ninyo sa inyong pamilya? Is it eternity or temporal? Ha? Temporal. Yan ang pinaka-objective ninyo, yan ang pinaka-object ninyo, yan ang pinaka-subject ninyo. O, magkaroon lang tayo ng bahay dito, malaki dito. Maglilingkod na tayo sa Panginoon. Hindi totoo yun. O, makapagtapos lamang ng kuleyo at makahanap ng trabaho. Maglilingkod tayo sa Panginoon. Hindi totoo yun. Tanong, baka hindi mo pa natapos yung bahay mo, patay ka na. Baka hindi ka pa nakapagtapos sa isang kurso, patay ka na. Sino nakakalam bukas buhay ka pa? Kaya ang pinakamaganda sa pamilya, makinig na maigi. Sa pamilya dapat inuulit-ulit si Kristo, si Kristo, 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 Word of God, Church, soul winning. Magbigay tayo sa Panginoon. Dapat dyan umiikot yung buhay natin. Ibig sabihin mga kapatid, kung meron mang pinaka-main object, pinaka-subject, mga kapatid, sa loob ng tahanan, it must be the Lord Jesus Christ. Kinakailangan ang mga nauulit-ulit yan, mga kapatid, yung eternal na bagay. Mag-soul winning ka, mag-akay ka ng kaluluwa, kapatid, that's eternal. Amen. O, tingnan nyo itong mayabang ito. Saan sa nakafocus? Marangyang buhay, araw-araw. Mga kapatid, hindi ba lang niya naisip yung spiritual na buhay niya, kundi marangyang buhay. Materialistic. Temporal will lead you and blind you and bring you to hell. But eternal will bring you and lead you to heaven. I hope nagkakaunawan tayo. Na makinig kayo. Another one. Kaya ngayon pa lamang, patayin nyo yung concern ninyo sa temporal na bagay at mag-focus kayo sa eternal na bagay. Pangalawa, you must have a concern of eternity now before it is too late. Nakikinig kayo? Ngayon pa lamang, i-divert nyo na, i-reroute nyo na, pihitin nyo na kung kayo ngayon ay naka-direction. Hey! Makinig! Kayo mga asor dyan, makinig kayo! Tulog kayo. Kung wala kayo sa tamang direction to eternity, kinakailangan i-reroute nyo na, i-direct nyo na sa Panginoon, mga kapatid, bago maging huli ang lahat. Just like the rich man. Ha? Makinig.
Craig, just like the rich man. Tingnan mo kapatid, kailan siya nagkaroon ng pag-iisip tungkol sa langit nung nasa impyerno na siya? Naririnig niyo ba ako? Kailan siya nagkaroon ng eternity na pag-iisip, mga eternal na pag-iisip kapatid, eternal concern, nung nasa impyerno na siya? Brethren, it is too late. Uli ng lahat. Kaya nga dami niyang request. Unang request niya, ano sabi niya? Mercy. Amen? Pangalawang request niya, anong request niya? Just one drop of water. Pangatlong request niya, ano sabi niya? Soul winner. Amen? Pangatlong request niya, baka naman merong tao na manggaling sa impyerno magpapatotoo para maniwala yung 5 kapatid niya, pero hindi pa rin granted because, brethren, it is too late. It is too late. It is too late. Huli na ang lahat. Amen. Kaya ngayon pa lamang may naririnig kayo na preacher sa pulpitong ito, sa simbang ito, na ipinapakita sa inyo na mahalaga ang Diyos, mahalaga ang eternal na bagay before it is too late. Kahit anong request niya, wala nang granted. Kahit anong request mo sa impyerno balang araw, wala nang granted doon. It is too late. Kayong mga pinaglalaruan yung simbahan kayo mga kabataan. Hey! Makinig kayo. Kayong mga nilalaro nyo ang simbahan ito. Nilalaro nyo ang preaching. Nilalaro nyo si Jesus Christ. Nilalaro nyo ang mga messages dito. Nilalaro nyo ang paglilingkod sa Panginoon. Ang hirap-hirap nyong hatakin para mag-join sa choir, mag-join sa ushering, mag-join sa ministry, mag-involve sa gawain ng Diyos. Pero isang araw, lalamunin kayo ng inyong katigasan. Isang araw, maiisip mo kapatid, yung mercy ng Panginoon. Kahit manghingi ka ng mercy, kahit sumigaw ka ng mercy, wala nang grant balang araw. Because it is too late. Dami niyong rason pagsimbahan. Hey! Kayo mga matatalino, kayo mas matalino, kasi talino nyo ang kaaway, ang diablo na gumawa ng rason para hindi mag-involve. Pag sa simbahan, walang oras, 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 walang oras. Pag sa Diyos, walang oras. Pag sa Diyos, no time for God. Isang araw magtatapos din yan. Tatapos din yan. Pangatlo, God must be the main object and objective of our concern in the home, in the family. Pero sino ang pamilya dito ngayon? Na buo ang pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Halos wala akong makita dito. Sabi ko nga rin sa mga anak ko, siguro kung wala din sila dito, yung mga anak ko katulad nyo rin, ng mga anak ninyo. Ha? Hey, wag niyong tulugan to. Tignan nyo ha. May full time kayo sa trabaho. Pero meron kayo lamang kapiranggot sa paglilingkod sa Diyos. May full time kayo sa school. Pero kapiranggot, gatuldok ng karayom ang binibigay nyo sa Diyos. Anong sasabihin nyo? Walang oras kasi pastor. Marami kami mga assignment. Ha?
Exactly, ganun din ang mayaman, naging buhay ng mayaman eh. Anong tinahak ng mayaman? Marangyang kasuotan, marangyang pagkain, marangyang buhay, marangya, karangyaan. Isang araw, anong ginawa ng Diyos? Tinuldukan na siya. Saan ngayon nagtapos? Apoy ng impyerno. Nung nasa impyerno siya, hingi ngayon ng hingi ng pabor sa Diyos, but wala nang granted. Kapatid, saan nakafocus ang pamilya niyo? Ha? Nakikinig kayo? Kaya makita niyo magbigay kayo ng tithe sa gawain ng Diyos. Wala, hindi totoo. Mag-commit tayo sa building project. Basura. Halos walang nagkukumit. Minsan may nagkukumit pero hindi naman ginagawa. Nakita nyo? Tuloy parang nagiging basura ang Diyos. Makinig kayo. Ganon din yung mayaman. Ha? Nakuha nyo? Nung nabubuhay nung mayaman, ni sumagi sa isip niya, ang Diyos, hindi. Ngayon, i-grant nyo na ang Diyos before it is too late. Makinig, come on, dito kayo tumingin sa akin, dito kayo tumingin. Ha? Tindi nun. Nakuha nyo yung mga request ng mayaman? Nakuha nyo ba yung mga request ng mayaman? Kita ko dito kapatid, tinan nyo yung mga anak ninyo, magsuot weirdo. Ano makikita mo? Salibutan. Hindi makita ang Diyos. Itsura, I'm sorry sa word ko demonyo ang itsura. Hatakin mo sa ministry, parang kawayan na pasalungat, hindi mahatak. Bakit? Hatak siya ng karangyaan ng salibutan. Makinig kayo. May dulo din yan. Pero katulad ng mayaman, ang dami niyang request, it is too late. Kaya kayong mga tatay, huwag kayong magpapaniwala sa kalokohan ng anak ninyo. Ako, sinasabi ko yan. Ayan si Negong, yan si Misha. Maging yung mga dito, full time dito. Sabi ko, ako ang masusunod dito. Ako yung tatay nyo dito. Ako sundin ninyo sapagkat alam ko kung saan ko kayo dadalhin. Sapagkat, ang sakit kaya yon. Naintindihan niyo ba yon? Naintindihan niyo mo yung kalagayan ng mayaman? Ang dami niyang request. Una, mercy. Pangalawa, ano yon? Ano yung pangalawa? One drop of water. Ano yung pangalawa? Pangatlo, soul winners. Kaya mga soul winners, huwag tayong tamad. Nakikinig kayo mga staff. Pangatlo, pangapat, ano yung request niya? May tao na manggagaling sa apoy ng impyerno. Tanong, meron bang grinant ng Diyos? Too late. Too late. No, saan nakafocus ang pamilya niyo? Tumay tayo lahat. Come on. Kunin niyo yung pamilya niyo. Gumawa kayo ng commitment dito sa altar. Come on, tatay. Kaya niyo pa bang ipanalangin yung pamilya niyo? Ganon din sa inyo. Kayo. Kapatid, huwag niyong tawan-tawanan ang ginagawa ng simbahan sa inyo. Before it is too late. Come on. Let's do it in the altar. Everybody come into the altar. Kneel down and talk to God. Ang impyerno totoo. Ang langit totoo. Ang Diyos totoo.
Ang diablo, totoo din. Kunin niyo yung pamilya, yung mga tatay, kung dito ang pamilya niyo. Kung naniniwala pa kayo sa sinasabi ko, liban lang kung hindi kayo naniniwala, wala na akong magagawa. Ginawa ko na yung part ko. What's the main focus of your family? What's the main objective and object and concern of your family? Puro na lang tayo karangyaan ng salibutan. Ay sirang-sira na, durug-durug na yung pamilya natin, pero ganun pa rin tayo. Ang nakakalungkot dyan, pag yung mga anak ninyo, diktado sila ng karangyaan ng salibutan, baka hindi yan ligtas. Isang araw, sasabihin ko sa inyo, kasakasama ng mayamang ito sa impyerno, yung mga anak nyo na matitigas ang ulo. Now, let's make a commitment. Gumawa tayo ng commitment, kasunduan sa Diyos ngayon, na siya ang pinaka-main subject natin sa pamilya. Siya ang pinaka-main objective natin. Eternity ang pinaka-main object natin or objective natin. Putulin na natin yung connection natin sa karangyaan ng salibutan. Dakilang Diyos na mapagpalat makapangyarihan po sa lahat. Alam niyo po, Panginoon, na ginawa ko na po yung aking bahagi. Panginoon, kayo naman po, kayo po ang patuloy na kumilos po sa kanila. Nalulungkot lang talaga po, Panginoon. Lusaw na lusaw ang mga matatagal na po dito. Not even the parents, oh God, they don't have any involvement in the church. Nakakalungkot. Sapagkat nilusaw sila ng karangyaan ng salibutan, katulad ng paglusaw sa mayamang ito na nagdala sa kanya sa apoy ng impyerno. Panginoon, tulungan niyo po na makita po itong gusto kong ipakita sa mga magulang, sa bawat pamilya, sa mga kabataan na nandito dito. Tulungan niyo po kami. Hindi po magaya sa mayaman na ito na napunta sa impyerno. Puro material sa nabagay, puro karangyaan. Hindi niya kayo naalala. Tulungan niyo pong bawat siya. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So I hope